sa pananalasa ng sunod-sunod na bagyo na sinabayan pa ng habagat. Grabe na ang tubig dito! Hala, nilusong man siya! Dahil ko pa lang mo. Maraming lugar sa bansa ang pinalubog ng baha. Mga nasa mabababang dyan, malikas na kayo. Milyon-milyong residente ang naapektuhan at nalagay sa panganib ang buhay. Sa Batasan Hills, Quezon City, isang bata ang nalubog sa malalim na hukay mula sa ginagawang drainage sa lugar. Hanggang ganyan sa ano? Ay! Diyos ko, bata! Dahil sa lakas ng ragasan ng tubig, pahirapan ang pagsagip sa bata. Dali! Bata! Sa Fairview, isang buwang gulang na sanggol naman ang pinagtulungang ilikas ng mga rescuers sa lampas taong baha. O yung bata. Malalay lang ha. Dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig, ang ilang residente napilitan ng umakyat sa bubong ng kanilang bahay habang naghihintay ng rescue. Baka sila yan! Sa Novaliches, nakunan pa ng CCTV ang unti-unting pagtaas ng tubig sa loob lang ng 2 oras. Sa Caloocan City, kinailangan pang gumamit ng lubid ang mga rescuer para hindi sila anurin ng napakalakas na agos ng baha. Tulong-tulong ding inilikas ng mga rescuer ang nasa mahigit 100 residente sa hanggang leeg na baha sa Valenzuela City. Maging sa labas ng Metro Manila, ramdam din ang hagupit ng bagyo at habagat. Sa Cavite, Guys! Bumagsak yung sa kabilang bakod! Ang taas-taas pa man din! Ayan o! Patay yung mga kasama namin o! sa Bataan, Batangas, Makikita ninyo, umapaw itong tubig dito sa ilog. Mga bandang alas 12 ng tanghali daw, nang napansin ng mga residente yung biglang pagtaas na naman ng tubig dito dahil sa tuloy-tuloy na pagulan. at Rizal. Dahil dito, isang senior citizen ang tinangay ng malakas na agos. Hindi pa nga lubos na nakakaahon ang marami sa mga residente rito mula sa pananalasa ng Bagyong Karina noong nakaraang taon. Ito na naman, binahanan naman sila. Sa kabila ng bilyon-bilyong pisong halaga ng flood control projects ng pamahalaan, bakit patuloy ang paglubog ng Metro Manila at mga kalapit probinsya? Grabe na ang tubig dito! Tanghali ng July 21, sa kasagsagan ng Bagyong Krising at Habagat, kinukunan ng video ng isang residente ang malakas na agos ng tubig sa ginagawang drainage sa Batasan Hills, Quezon City. Ano yung mga bata nabuwak! Alis na kayo dyan! Makikita ang isang lalaking nakasandong puti na dumaan sa gilid ng ginagawang drainage. Maya-maya pa, sumunod ang isang batang lalaki mula sa kanyang likuran. Hanggang ganyan sa Ilang sandali pa, biglang nahulog ang bata. Ay! Diyos ko, bata! Sinubukan pang abutin ng lalaki ang bata pero dahil sa lakas ng agos ng tubig, mabilis na inanod ng baha ang paslit. Ay! Diyos ko, bata!
Agad na nagtulong-tulong ang mga residente para iligtas ang bata. Ang bata! Hala, inalusot yun! Ang bata nandito na! Dali! Dali agad! Nandito! Sabi ko na! Hoy! Anong ginawa mo sa anak mo? Kanino bata? Kanino bata yan? Hoy! O kanya! 3 araw matapos ang insidente, pinuntahan ng Reporter's Notebook ang pinangyarihan ng insidente. Nakausap namin ang ina ng 3 taong gulang na si Andre. Hindi niya tunay na pangalan. Lumabas na yung asawa ko. Sabi niya, mama, maliligo ko lang sa ulan. Sige, ligo ka lang dyan ka lang. Sabi niya, opo, dito lang po ako. Tapos yung anak ko, humabol pala sa papa niya. Ang lalaking sinundan ni Andre ay ang kanyang ama na susundo sana sa isa pa niyang kapatid. Dito po ako dumaan nung susunduin ko po yung anak ko. Parang patawid po sa tricyclean. Parang kinakabahan din po kasi malakas yung anod, yung agos ng tubig. Dito ako nakapwisto noon, yung time na nangyari. Tapos narinig ko may nagsigaw na yung bata na naagos. Dali-dali na po akong tumakbo tapos isib ko na po siya. Nagsisigawan yung mga tao. Hala, may batang nalunod. Inisip ko na, hala, akala ko patay na po yung anak ko eh. Salamat na lang po ako na buhay siya. Na-survive na nakuha. Hindi ko akalain na ganun. Mabuti na lang daw at may mga nagmagandang loob na mga residente na tumulong sa pagsagip sa kanilang anak. Nahanap ng Reporter's Notebook ang 2 residente na tumulong kay Andre. Kami naman, bilis-bilis din kaming pumunta doon. Ako pumunta doon, tapos yung isa kong sama dito sa kabilang area kasi nag-aabang din kung sakaling dito lulusot. Buhay yung diwa ng bata pero parang unconscious siya na wala siyang reaksyon. Nung pagkabuhat namin, ang naangat lang kasi yung paa eh. Nung nakuha nung nandito, nung tinatapik na nung nanay, yung likod ng bata, doon lang, tsaka lang siya umiyak. Uy, Diyos ko, buti hindi siya lumusot dito sa pangalawa. Si Kuya nasugat. Paano yung sugat niya? Sa dokumentong nakuha ng Reporter's Notebook mula sa Department of Public Works and Highway, National Capital Region o DPWH, NCR, nakasaad na mahigit 57 million pesos ang original contract amount ng rehabilitation ng drainage system sa Batasan Hills, Quezon City. Bahagi ito ng flood control project ng pamahalaan. March 18, 2024 ang actual date start o petsa kung kailan nagsimula ang konstruksyon ng proyekto. January 11, 2025 naman ang original expiry date. Pero binago ito at naging September 8, 2025. Itinanong namin sa DPWH NCR kung bakit hindi natapos sa original target completion date ang proyekto. Nagkaroon po ng suspension kung ilang buwan po yung na-incurred. And of course, doon po sa mga weather conditions na tuloy-tuloy, especially po ngayon na tag-ulan na. So isa po yun sa mga nakabigat sa pag-usad po ng ating proyekto. Wala naman po tayong additional cost. So kumbaga, kasama pa din po yan doon sa original contract price ng ating pong proyekto. Kapansin-pansin na ilang barrier at kordon lang ang nakaharang sa paligid ng ginagawang drainage project, kaya naging peligroso ito para sa mga residente. Lagi po namin ini-impose sa aming mga contractor na talagang i-implement yung strict compliance when it comes to safety sa ating mga proyekto. Sa sobrang lakas po ng dagsa ng tubig ay pati po yung barikada ay natangay din. Sobrang hindi po natin inaasahan yung ganong klase ng volume ng tubig na papasok po. Sa ngayon, sinisimulan na ang pagsisemento sa paligid ng drainage project para hindi na maulit ang nangyaring insidente. Yung bata. Kinagabihan ng July 21, mas naramdaman ang epekto ng bagyo at habagat. Sa Fairview, Quezon City, unti-unti nang tumataas ang tubig. Kaya ang ilang mga rescuer, isa-isa nang pinalilika sa mga residente mula sa kanilang mga bahay. Pero sa kalagitnaan ng kanilang rescue operation, isang tawag ang natanggap ng grupo. Isang bagong panganak na babae at ang kanyang 1 buwang gulang na sanggol ang natrap sa kanilang bahay.
Nang matunton ng mga rescuer ang bahay, hanggang dibdib na ang taas ng tubig, kaya maingat nilang sinuong ang baha para mailigtas ang mag-ina. Kapit lang po, kapit lang. Maya-maya pa, agad na binuhat ng isang rescuer ang sanggol. Malalay lang ha. Pansamantala silang dinala sa evacuation center ng barangay para magpalipas ng gabi. Nito lang Miyerkules, nahanap namin ang pamilya ng sanggol. Kwento ng kanyang ina na si Marciana, hapon ng July 21 nang magsimula ang unti-unting pagtaas ng tubig sa kanilang lugar. So ng mga bandang 4 p.m., yun, talagang umabot na dito yung tubig sa bahay namin. Sabi ko, di naman ata to lalaki yung tubig, kaya wala kaming balak maglikas muna. So nag-steam muna kami sa taas. Di ko naman kasi sa second floor, di naman basta-basta talaga abutin ng baha. Pero pagpatak ng alas 8 ng gabi, dito na raw umabot ng hanggang dibdib ang baha. Lampas na ng bintana namin. Kaya sabi ng partner ko, mag-impake ka na kasi baka pag bumaha, baka pag bigla ang tumaas yung tubig, di na tayo makalabas. Agad silang humingi ng tulong sa barangay para ma-rescue. At kahit pa bagong panganak, walang alinlangang nilusong ni Marciana ang baha. Mahirap po kasi siyempre yung ganong sitwasyon napaka-delikado, lalo na sa mga anak ko. Kasi yung ganong sitwasyon, paano na lang kung wala talaga magre-rescue, nakakatakot naman. Baka lahat na lang kami malulod dito. Habang ang kanyang panganay na anak na si Dever sa bubong ng kapitbahay na natili. Ito po yung bubong. Hanggang dyan po yung bahay. Sa taas po. Takip na po itong sampayan. Sa patuloy naming paglilibot sa Barangay Fairview, inabutan namin ang paglilinis ng mga residente. Actually po yung dahil sa tabi po nung Lamesa Dam, mabilis po spillway, so umakyat po yung tubig. Tapos meron po yatang mga bara sa bandaron. So ngayon babalik po yung tubig dyan. So imbis na tuloy-tuloy po yung niya, ay mapaw. Isa pa po pala, meron po palang riprap na nasira. So nasira yung riprap, nagiba. Sa Novaliches, Quezon City, nakuna ng CCTV ang mabilis na pagtaas ng baha. Alas 6 ng gabi, makikita sa video na wala pang tubig ang kalsadang ito. Matapos ang kalahating oras, umabot na sa tuhod ang taas ng tubig at unti-unti pang tumataas. Pagpatak ng alas 9 ng gabi, makikita na ang isang rescue boat sakay ang ilang residenteng lumilikas dahil umabot na sa dibdib ang taas ng baha. Bukod sa Metro Manila, naranasan din ng ilang karatig probinsya ang epekto ng bagyo at habagat. Sa Rodriguez, Rizal, 8 sa 11 barangay ang binaha dahil sa lakas ng agos ng tubig mula sa ilog. Hindi pa nga lubos na nakakaahon ang marami sa mga residente rito mula sa pananalasa ng bagyong Karina noong nakaraang taon. Ito na naman, binaha na naman sila. Masakit. Dahil po yan ang inalagaan namin para sa aming mga anak at mga apo at mga kapitbahay po para matuto po sila ng tama. Sa Barangay Puray naman, ang ilan sa mga motorista nahirapan sa pagtawid ng kanilang mga motorsiklo. Umapaw na kasi ang tubig sa kanilang sapa. Dahil sa tindi ng agos ng tubig, natangay ang isang kolong-kolong na sinasakyan ng 3 lalaki. Ito guys yung lugar na nahulugan ng habal. Dito po namin yung isang bababaryo po natin.
Ang isa sa mga sakay ng kolong-kolong na si Tatay Nardo, 67 taong gulang, mabilis raw na inanod ng rumaragasang tubig. Kaagad namang nagtulong-tulong ang mga residente para hanapin ang nawawalang matanda. Kami po tutulong-tulong na hukayin yung butas ng imbornal para po lumabas yung tubig sa ilalim. Sumama kami sa ikatlong araw ng paghahanap kay Tatay Nardo. Tulong-tulong na sa paghahanap ang buong pamilya kasama ang mga opisyal ng barangay at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Rodriguez, Rizal. Hanggang hindi matagpuan mo, hanapin talaga namin. Kaya hindi namin tinitigilan hanggat hindi namin nakita. Sinubukan ding lusungin ng mga rescuer ang ilog kung saan inanod si Tatay Nardo. Pero sa haba at lawak ng ilog, pahirapan ang paghahanap sa kanya. Alas 5 na ng hapon, nagbabadya na naman ang pagtaas ng ilog kaya nagpasya na ang grupo na itigil muna ang paghahanap. Bigo pa rin silang makita ang nawawalang matanda. Gusto natin siyang makita. Maliit yung chance na makita natin siya kasi pag tumaas yung ilog, lalo siyang itutulak ng tubig, papalayo. Dinadasal ko po sa Panginoon na sana po makita siya kung saan man siya, sana mapakita na siya sa amin. Ang hirap po ma'am maghanap talaga na hindi matukoy. Nitong Huwebes, nakita na ang bangkay ng kanilang ama sa isang ilog sa San Mateo, Rizal. Maging ang ilang bayan sa Batangas na apektuhan din. Nandito tayo ngayon sa spillway dito sa bayan ng Laurel, Batangas. Kung makikita ninyo, umapaw itong tubig dito sa ilog. Mga bandang alas 12 ng tanghali daw nang napansin ng mga residente yung biglang pagtaas na naman ng tubig dito dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Kaya kiniklear ngayon ng heavy equipment yung ilalim nitong spillway para matanggal yung mga nakabara sa ilalim. Ang ilang residente napilitang lumusong para makatawid sa kabilang bayan. Itong spillway dito sa Laurel, Batangas ay ginawa bilang solusyon dahil bumagsak yung kanilang tulay dito nung nakaraang taon dahil sa bagyong Christine. Yun nga lang kapag mga ganitong panahon, kapag malakas ang ulan, lalo na sa kabundukan, ay umaapaw din yung tubig dito sa spillway dahil sa mga bumabarang kahoy at buhangin sa ilalim nitong spillway. Kaya sa mga ganitong pagkakataon, hindi rin nakakadaan yung mga sasakyan dahil sa taas ng tubig. Dahil sa umapaw na spillway, buwis buhay ang paghatid sa sementeryo ng isang patay. Karga ang kabaong, maigat at tinawid ng mga kamag-anak at takiramay ang ragasaan ng tubig sa umaapaw na spillway. Ito lang daw kasi ang pinakamalapit na daan papuntang sementeryo. Hindi pa man humupa ang baha sa Metro Manila at ilang probinsya. July 23, pumasok na rin sa Philippine Area of Responsibility ang dalawa pang tropical storm, ang bagyong Dante at Emong. Ayon sa Pag-asa, ang ulang bumuhos mula July 19 hanggang July 21 ay katumbas na ng karaniwang dami ng ulan sa loob ng isang buwan. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa mahigit 5,000 barangay ang apektado ng sunod-sunod na bagyo. Mahigit 1.2 million families naman ang apektado ng kalamidad. Ang paghahanda naman natin is hindi naman ito humihinto. Tuloy-tuloy ito dahil alam naman natin na an average of 20 na bagyo ang pumapasok sa ating bansa taon-taon. Apat! Ayan o, iyak na iyak o. Apat sa punta kayo! Samantala, nito lang Huwebes, 4 na biktima ang nasawi sa nangyaring landslide sa isang barracks ng mga construction workers sa barangay Kabagaan, Silang, Cavite. Bumagsak yung yung sa kabilang bakod. Ang taas-taas pa man din. Ayan o, patay yung mga kasama namin o. Sa gitna ng search and rescue operation ng mga otoridad, isa ang himalang nakaligtas matapos matabunan ng gumuhong lupa. Sa datos mula sa Department of Budget and Management o DBM, mula taong 2015 hanggang 2025, mahigit 1.3 trillion pesos na ang pondong inilaan sa DPWH para sa flood control at mitigation program.
At para naman sa taong 2026, karagdagang 150 billion pesos ang hinihingi ng ahensya para sa pagpapalawak ng mga flood control project. Sabi ng DPWH, mula July 2022 hanggang May 2025, mahigit 9,000 flood control projects na raw ang natapos ng gobyerno. Sa kasalukuyan, meron pa rin tayong ongoing na mga projects na about 5,700 mula itong 2025 hanggang 2026. Pero ang tanong, sa kabila ng bilyong-bilyong pisong flood control projects ng pamahalaan, bakit nga ba patuloy ang paglubog ng Metro Manila at mga kalapit probinsya? Ayon sa University of the Philippines Resilience Institute Executive Director na si Dr. Mahar Lagmay, nagdudulot ng matinding pagbaha ang pagtatayo ng mga kalsada sa mga natural na daluyan sana ng tubig. Halimbawa, ang sapa na ito na daanan ng tubig, tinayuan ng kalsada. At sa oras na bumagsak ang matinding ulan, wala nang ibang pupuntahan ng tubig, kaya naiipon na ito sa ibabaw hanggang sa magdulot ng pagbaha. Parang tao din yung mga yan. Gustong tumawid sa kabila para makapunta doon sa natural niyang gustong puntahan, pero may nakabara. So, gagawa niya ng paraan, di ba? Imbis na sa ilalim dumaan, sa taas dadaan. Kung titignan ang mapa ng NCR, halos wala ka nang makikitang puno dahil sa itinayong infrastruktura. Hindi na rin halos makita ang mga dapat daluyan ng tubig. Pinalala pa ang pagbaha ng mga outdated o lumang waterways sa buong Metro Manila. Ang ilan sa mga creek at ilog, tinambakan pa ng basura. Katunayan, ayon sa MMDA, umabot sa 600 tonelada ang basurang nakolekta nila matapos ang pagbaha. Malaking dahilan din ng pagbaha ang ating kalbong kagubatan. Kaya ang Maynila na isang catch basin tuwing tag-ulan, mabilis na nalulubog sa baha. Isa rin yung factor ng urbanization, yung negative effect ng urbanization na nagde-develop tayo pero minsan hindi nakakasabay yung waste management dahil dumadami yung tao pero yung basura na dating kinto lang kinokolekta, ngayon truck-truck na, hindi naman nakakasabay yung facilities. Ilang beses lang ibinida ng pamahalaan ang bilyong-bilyong pisong halaga ng mga flood control project. Pero malinaw na marami pa ring lugar sa bansa ang pinalubog ng baha dahil sa kakulangan daw ng pagpaplano. Kung gawa lang tayo ng gawa, nang hindi natin tinitignan mga bagong resulta, uulit lang ng uulit yung problema. If we learn from our mistakes, we might be able to save lives. Pagod na ang mga tao sa taon-taong problemang ito. Lagi silang may pangamba tuwing may malakas na ulan. Dapat may maayos at komprehensibong plano para tuluyang mapigilan o mabawasan ang banta ng baha. Lalo na't bilyong-bilyong piso kada taon ang inilalaan naman ng gobyerno para dito. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion. At ito ang Reporter's Notebook.